punta naman tayo sa ating sala. So yan ang aking sala. So ang ganda, 'di ba? Welcome sa Filipino sa Africa. Hello guys, welcome back sa ating channel Filipino sa Africa. So today, katatapos na naman ng work at ipapakita ko sa inyo ang aking mga gawain after ng work sa school. So dito na tayo ngayon sa bahay at tayo ay magpre-prepare ng lumpiang gulay guys. Kasi babaunin natin sa school bukas. So samahan nyo ako guys. Let's go! So yan. Earlier today, nag-prepare ako ng karne ng baboy. Then, i-prepare natin itong carrots. At ibang ingredients na gagamitin natin para sa ating lumpiang gulay. So, samahan nyo ako guys. So, andito tayo ngayon sa kitchen. So, yan. Prepare natin ang ating mga ingredients para sa ating lumpiang gulay. So, balatan natin to guys. Alam nyo na to. So normally ang mga ginagamit kong ingredients sa paggawa ng lumpia ay carrots, then kamote, then karne ng baboy. Tatadtarin natin dyan later. Then cabbage. Igigisa natin sa garlic at onion. Then pampalasa natin soy sauce, salt, oyster sauce. Then hindi na mawawala sa amin ang betchin guys. Kasi ang betchin nagpapaumami sa ating mga lutuin. So yan guys, hugasan lang natin to, then i-chop na natin. Next, na tayo mag-prepare. Katatapos natin hiwain ang ating carrots, so isunod natin ang ating sweet potato or kamote. It's time for us to chop. Same thing dun sa carrots.
So yan guys, tapos na natin i-slice yung ating sweet potato or kamote. It's time for us to prepare our cabbage. And wash natin yan. Then, start na tayo na mag-prepare. I guess half lang muna ang gagamitin natin. Kasi baka mamaya sobrang dami. I-prepare ko lang yung other ingredients like yung ground pork, yung garlic, at yung onions para sa ating pagluluto ng ating fresh lumpia. Balikan ko kayo guys. O ayan, start na tayong mag-isa ng ating baboy. So yan na guys, yung ating mixture ng ating lumpiang veggies. So babalikan ko kayo later pag mag-wrap na tayo ng ating spring rolls or lumpia. One eternity later. So ngayon, mag-wrap na tayo o magbabalot na tayo ng ating lumpiang vegetables. So samahan niyo ako guys. So yan, kuha lang tayo ng wrapper. So ang wrapper dito medyo mahal guys. Ang 20 pieces na wrapper cost 140 meticais or katumbas ng 120 pesos. So normally guys, yung mga ginagawa kong lumpia, tinatago ko siya for future use. Kasi most of the time busy ako sa work, so kailangan mabilisan lang yung pagluluto ng mga pagkain.
So yan na guys, yung kinalabasan ng ating ni-wrapper na lumpiang gulay. So, babalikan ko kayo guys pag tinikman na ng aking mga friends or tignan natin kung maipapatikim natin sa ating mga African friends ang ating nilutong lumpiang veggies. So yan guys, it's another day and ita-try natin later yung result ng ating nilutong lumpiang gulay guys. But for now, may mga nagtatanong na mga subscribers or nag-a-ask na ipakita natin ang ating housing dito sa Africa. So ngayon, andito ako sa kwarto. So ipapakita natin ang kwarto ko. So yan ang aking kwarto. So yan guys. So simple lang siya. So may mga damit ako dyan na lagi kong ginagamit or bagong laba. So meron akong working table doon. Dito naman yung aking cabinet. So mostly mga shirt ko yan na mga pambahay. So andito yung aking mga panglabas guys. So mga pang winter, pang araw-araw. So yan ang aking kama. So yan guys. Punta naman tayo sa ating sala. So yan ang aking sala. So meron lang akong maliit na sofa at yung center table. So maliit lang yung sofa kasi mag-isa lang naman ako dito guys. So yan yung decoration. So sa harap niyan merong 32 inches na flat TV. So ganito ang mga sala sa Mozambique guys. Ang sala ay connected sa isang dining table. So, yan. Dining table. So, after ng sala, punta naman tayo sa aking kitchen. So, ito ang aking kitchen, guys. So, sa aking kitchen, meron akong blender, coffee maker. What's that? Yung pagboilan ng tubig, air fryer, rice cooker. So, dun sa baba may mga lagayan ng condiments. So, yan ang aking burner ba yan with oven. So, yan ang aking hugasan guys. So, ito, normally, ito ang design ng isang Mozambican house. Merong lagayan ng mga condiments or mga anik-anik sa kusina guys. So, yan, may mga condiments ako dyan, mga plato, yan din mga kaldero. So let's go sa aking maliit na bathroom. So ito ang aking bathroom guys. Hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo. So yan. Merong bowl din. Merong hugasan ng mukha or kamay. Meron akong maliit na mirror. So may bathtub. Of course, may shower doon. Yan, yung shower. So, typical Filipino guys, hindi mawawala ang timba at tabo. So, yun yung bedroom 1. Punta tayo sa bedroom 2. Walang laman dito guys, kasi mag-isa lang naman ako. So, ginawa namin to na stock room at the same time plansyahan ng maid. So, yan guys. So, hindi ko na masyadong ipapakita sa inyo kasi walang laman. Close natin. So, dito ang third room. So, yan. Stock room pa rin. Mga bigas or mga gamit yan ng friend ko dati. So, nag-i-stock ako dito ng mga tubig, guys. Yan. Mga pangligo just in case mawalan ako ng tubig dito sa Africa. Kasi tubig is life guys. Hindi pwedeng mawalan ng tubig. Lalo na pangligo yan. So yan, yan. So yan ang ating house tour dito sa aking maliit na pagstayan dito sa
Africa. So later on, magluluto tayo ng ating lumpiang gulay at magdi-dinner tayo guys. See you later! So yan guys, ita-try na natin ang ating ginawang lumpiang gulay. So ita-try na natin iluto. So yan na guys, mainit na ang ating oil. So hindi ako masyadong nagkakakain ng gabi guys. So magluluto lang ako ng 2 piraso. So normally yan ang aking ginagawa dito sa Africa. If I have time, nagluluto ako ng aking mga stocks for the week or month para hindi tayo masyadong time consuming sa pag-prepare ng ating mga pagkain pag weekdays, especially sa akin. I'm very busy sa pag-prepare ng aking lesson para sa school araw-araw. So yan guys, magprito lang tayo ng ating lumpiang gulay. So yan na guys, ang ating lutong lumpiang gulay. So ang ganda, 'di ba? Na-try natin later on. So nagdagdag ako ng in-air fryer kong adobong manok. So yan guys, kain na tayo ng ating dinner. So samahan niyo ako guys para sa ating dinner. So magkakamay tayo ngayong dinner guys. So walang arte-arte. Kasi mga Filipino mahilig yan sa kamayan pag kumakain. At isa pa, yung ulam natin ay lumpia, kailangan kamayin. Yan. So ganito ang buhay namin dito sa Africa. Kung may time na gawa ng mga or mag-prepare ng mga pagkain para pag weekdays madali na lang siyang iluto. At mas tipid na rin guys. Masarap. In-air fryer ko lang yung adobo. Pandagdag. Mainit pa kasi ito. Mamaya natin i-try lumpia. Kasi sobrang mainit pa. Na-try na yan ng mga friends ko yesterday kasi pumunta sila dito at sabi ni Jovi lasang anong tawag dun, yung lumpiang nabibili sa mga karinderya or tabi-tabi sa Pilipinas. Ganyan ako magluto ng lumpia. Gumagamit ako ng kamote, carrots, cabbage, karne ng baboy, tapos igisa mo lang sa sibuyas at garlic, bawang. So yan ng ating lumpia. Try natin. Mainit pa talaga siya. Sarap. Pero at least kahit pa paano nakakakain tayo ng veggies.
Mga veggies naman to yung laman. Yan yung loob. Mas masarap daw to sa suka pero hindi ako masyado sa suka, guys. Ayoko yung amoy. Since bata ko, ayoko ng suka. Buti nga ngayon, yung mga ketchup, mayonnaise, gusto ko na. But before, nung bata ko, ayoko lahat yung mga yun. Ketchup, suka, mayonnaise, ayoko yun dati. So guys, kung meron pa kayong gustong mapanood na bagay-bagay dito sa Africa, please mag-comment kayo sa comment box below para itatry kong i-vlog lahat yung mga gusto nyo, guys, especially pag free time ko. Ang mahirap lang kasi dito, hindi siya vlogger friendly. Yung mga Africans, normally ayaw nilang tinututok mo sa kanila ang camera. Kasi feeling nila ano yun? Kasi naniniwala sila sa mga witchcraft. Di guys, sa Pilipinas na kahit itutok mo ang camera kung saan saan, kahit sino okay lang. Pero dito, hindi siya madali. Baka mamaya ipapulis ka pa. Masarap talaga siya, guys. So, paano ba yan? Hindi ko na i-vlog masyado ang aking pagkain. So, if you like this kind of video, guys, please don't forget to click that thumbs up button and don't forget to subscribe to our channel, Filipino sa Africa. Until my next one, bye!